Intro, please, oh. Ilang sasabihin mo, pre? Oh. Yan. Another day, another delivery. Yan, oh. Walang hamo. Batang dono sa'yo. Pre, ano bata? Atak mo ba? Santo Domingo. Santo Domingo. Solo mo ba yun? Hindi, dalawa. Dalawa na kasi marami kami, marami. Ayan, marami na. Dati, solo. Isa pa. Ikaw ang bumati sa kumpare mo, pre. Ikaw na ang bumati, oh. Sabi daw niya. Batiin daw siya, eh. Oh, happy birthday nga pala. Happy birthday nga pala kay Dale. Sana malasing po kami bukas. Yan. Sana makapunta ako. So yun nga pala, bukas ko sa birthday ng kasama namin, no, na kumpare ko din si Dalebert Santos. So happy birthday sa'yo. Ayan. Hindi na ako nakapag-video kanina. So umpisa na natin dito paglabas ko ng hub. Punta na ako sa area. Time check. Okay. 10:09. Pero tingin ko, no, makapag-start ako mga 10:30 kasi may dadaanan lang ako, no. So yun nga, day 2, no. Ito na yung day 2 ng straight natin, 7 days. Bahala sila. So next week, Monday, tuloy na. I-expect nyo na, no? I-expect nyo na magdadrop ako ng jersey sa parteng Cavite. Yan, sa mga taga Cavite. Monday, maaga ano tayo, magpapajerseyhan tayo around Metro Gate. May Cavite. Para mga tanga, oh. Sa kalsada pa nag-aaway, oh. Oh, yun, oh. Ganyan yun. Huwag kayong ganon, guys. Huwag natin tutularan yung mga ganong klase, no. Chill lang tayo. Ako dati ganon din ako. Malakas ako mga sa kalsada. Nang-aaway talaga ako sa kalsada. Ngayon, figure out ko na yun na mali talaga. Kaya ayun, guys, kaya may mga ganyan senaryo, kung kaya malampasin, pero hindi natin maalis sa atin talaga mabad trip, no? Pero para sa kaligtasan natin, no? Kasi di natin alam, mamaya yung makaalitan natin sa kalsada, di barel pala, no? So may mga dalang gamit, so marami, o tuluyan ka, syempre, yun na, sayang ang buhay, di ba? Kaya kung hanggat kaya, maiiwasan, no? So, mamaya na lang ulit, biyahe muna ako. So, bakit ko nga ba kayo pinag-iingat? Bakit ko kayo pinaiiwas sa mga ganyang wala na mga kwenta-kwentang gulo, lalong-lalo na sa kalsada? Guys, mahirap na ang panahon ngayon. Alam nyo naman. Tsaka sayang ang buhay. Okay. First drop, office. Ordinaryo. Aksidente na naman, guys. Kaya kayo, ingat kayo, ha. Oh. Sipin nyo na lang kasi, no? Kaliwat kanan na patayan, eh. Parang ang bilis na lang pumatay ngayon. Kaya ko yung pinapaiwas, mahirap pa timingan. Baka mamaya yung makaalitan nyo, may dalang bakal. Tayo na, bigla tayo, pinakabaril, eh. Diba? Bago ka makipagtalo sa kalsada, no, isipin mo na lang muna yung pamilya mo, no? Isipin mo kung worth it pa ba na makipagtalo ka, no? Isipin nyo yun. Napakahirap na. Sabi naman ang tambutyo na ito. Ulit, tingin na motor. So tigil na tayo doon, no, sa pag-iiwas sa gulo at pag-iingat sa kalsada. Matatanda na naman na kayo, eh. Matatanda na tayo. Alam na natin yung
para sa ating sarili, no? Kung ano yung sa tingin mong tama, gawin mo, no? Pero pinag-iingat ko lang kayo. Tsaka syempre, yun nga, tulad yung sinabi ko kanina, lintik na motor kasi yun, nangingay, no? Lagi nating iisipin yung pamilya natin, no? Yung uuwihan natin bago tayo makipagtalo, no? Kung nasagi tayo, tingnan natin kung madadaan pa sa magandang usapan, no? Pero naman, deliver muna ako. So yun, no, mabalik tayo sa delivery, no? Kahapon nga, ayun nga, may dalawa akong customer na napagsabihan ko na medyo sumama ang loob kasi nagre-reply naman sila, no? Yun nga lang, yung isa pabago-bago siya ng desisyon. Sabi niya nung una GCash niya daw, tapos biglang sabi abonoan daw ng kasama niya. Ang problema, hindi naman inabonoan, tapos sabay GCash na lang daw. Sabi ko, boss, sabi ko, sa susunod isang decision lang tayo para mabilis, diba? Hindi yung pabago-bago ka, diba? Then yung sumunod naman, kung kailan ako nakaalis, saka nag-reply na iiwan. Pero nagre-reply siya nung una na, kuya, saan ka na ba? Diyan ka na ba? Wala sa bahay. Ngayon, nung tinext ko siya na nandun na ako, tapos nireplyan ko siya, tinatawagan ko siya, hindi naman siya sumasagot. Okay. Tapos nung malayo na ako, saan naman nagre-reply na paiwan na lang daw sa katabing unit. Sabi ko, ma'am, si OD po ito, sino po ba magbabayad? Tsaka sana sinabi mo na kanina, hindi yung kung kailan ako nakaalis saka mo ko re-replyan. Tinatawagan kita kanina. Sabay nagalit. Ba't daw galit? Sabi ko, ma'am, hindi po ako galit, sinabi ko lang, at least tinan mo, kung sinabi nyo kanina na iiwan doon sa katabing bahay, di sana na-deliver ko na, di ba? Hindi pa yung babalik-balik ako. Tapos sabi niya, sige kuya, paiwan mo lang daw, pasensya na. Okay. Ngayon, nung tinanong ko sino ang magbabayad, kasi nga COD, nag-reply siya, sige po, okay po COD. Tinanong ko nga kung sino nga magbabayad. Ngayon, hindi na siya nag-reply. So hindi ko na binalikan kasi nga iiwan ko sa kabilang unit. COD yung parcel, sino magbabayad? Ay nako, naka-customer talaga, kawaway. So yun yan, ano ko nga lang sa mga customer, kung i-GCash nyo na lang, no? Kunyari, nag-text na yung menu yan. Kunyari ako, umaga ako nag-text, yan, nag-reply ka naman, sabihin mo na kagad kung ano yung gagawin nating diskarte. Sabihin mo kagad ay GCash mo para sa gayon hindi tayo nagkakapaan, di ba? Pag sinabi mo si GCash yung payment ko na lang, kaya iwan mo na dyan, iiwan ko na doon. Boss, Shopee mo. $41. Diba? Yung discarding yan para mapabilis ako, tsaka para less hassle na. Kasi pag sinabi mo sa akin na GCash na lang yan, kuya, iwan mo na lang dyan, di iwan ko lang dyan. Remind lang kita sa hapon na magre-remit na ako, ganoon. O kaya send mo na rin kagad, ganoon. Puten. Yung mga ganyang senaryo, guys, ayan ang patunay na iba-iba talaga ang tao, no? So kasi may mga tao na pag pinagsabihan mo okay sa kanila, so meron naman na tao na pag pinagsabihan mo nagagalit, no? May mga tao na pag sinabihan mo ng ganitong idea ayaw nilang tanggapin. Meron naman na tao na pagka naglatag ka ng idea mo, tinatanggap nila. Iba talaga ang tao, no? So hindi natin pwedeng ialis sa atin ng mga ganyang customer. Meron talaga, meron, no? Yung iba tinatawag silang mga entitled, no? Pero para sa akin, no, yun talaga sila. Hindi entitled ang tawag sa kanila, no? Kumbaga ayun yung yung ugali nila, no? So, mahirap, pero wala naman na tayong magagawa kasi ganun na pakikisamahan talaga natin silang lahat. So kaya nga
sa mga aspiring dyan at saka yung mga gustong sumubok ng delivery rider. Ganito po, no, ang sitwasyon lagi. Iba't ibang klaseng tao ang pakikitunguhan at pakikisamahan mo. So pahabaan talaga ng pasensya kung tutusin. Pero wala naman tayo magagawa, andyan lang yan. Basta tayo ibigay natin yung best at maximum tolerance lagi. Tulad nga nung mga binanggit ko kanina at saka mga binanggit ko pa noong nakaraan, no. Siguro hindi na to applicable sa mga veterano na, no. Yung mga sinasabi ko ngayon tungkol sa mga ugali ng customer, no. Para na lang din siguro to sa mga bago, para at least alam nyo na yung the way na i-please mo tong isang customer ay hindi mo pwedeng gawin dun sa susunod mong customer. So magkaiba kasi silang tao, no. Hindi na natin alam kung anong style ng mga ugali nila, yun pa yung kakapain natin, di ba? Lagi nyo lang tatandaan yan. So yun na nga, pabalik na ako na hub para sa second wave. Yun, tulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, no, paalala ko lang ulit na mag-iingat kayo lagi sa kalsada, no. Kung hindi worth it yung argument, iwasan nyo na. Kung sakaling nagkasagian sa kalsada, pag-usapan na lang. Then yun, ingat kayong lahat, no. At tulad na sinasabi ko sa inyo araw-araw, pag-iingatan ng inyong mga sarili. Muna ako second wave, sobra init eh. Nakakaputang ina ang init, pero buti na lang naka Beyond Dog jersey ako. Link sa comment section.